lumabas yung ano, yung ay bago kayo hagupitin diyan ng Karina, ay naglabas ang according to my source, ito ay galing sa PDEA. Okay, itong chok-chok video na ito, okay, I don't know kung napanood ninyo, pero to cover up, pamatay apoy, ika nga. Patayin ang apoy ng pulboronic, pero hindi nila mapipigilan. Dahil sa 2 accounts pa lang na pinost ni Rob at ni Chris Lam, ay, I think 24 hours ago ko na na-check. Hindi ko pa na-check ngayon bago tayo nag-vlog. Baka more or less, nasa 28 million na. Plus yung sa akin, kay Atty. Glenn, yung 300 plus, ay naka-shadow ban din yan. 300,000 something. Kay Spokes Hari at sa marami pang iba. So, more or less, nasa baka across social media, ang TikTok, hindi ko pa na-check, baka 50 million o 100 million ang naka-views nito. Kaya ganun sila ka taranta. Okay. Gusto kong buksan ang inyong mga kaisipan. Imagine nyo, nung inilabas po natin yung video na taranta ang mga hunghang. Si Gibo, okay, ay nataranta at sinasabing without checking kung ang video ba sa end nila, sa part nila, kung ito ba ay deepfake or authentic. Kaagad-agad, karaka-raka, sila ay nagpa-press con. At napakayabang ni Gibo na, puting itlog, pitigin ko yung itlog nyo lahat kasi lait ng naphthalene balls. Okay? Kasi nataranta sila dahil yun daw po ang utos ni Lisa Marcos, ampatin. Okay? Ayon sa ating puting Miss Maharlika, nataranta ang mga hitad dahil sa iyong video na pinalabas. Then, naalala ninyo, nung Sunday dito yun sa Amerika, ano sabi ni Gibo? Makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Okay? Sabi ni Pamela, DDS, 17.8 million na. Okay, good. Doon sa kay Chris Lam. So, makikipag-ugnayan daw sila sa Amerika para panagutin ako. Anong petsa na? Okay? Para panagutin daw yung nag-upload o nagpalabas ng video. Actually, mga kapalangga ko, panakot ito sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi yung kay Chris Lam, nireport nila yon. Gusto nilang ipa-take down. Ninapil niya na ito ay for awareness o public awareness. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan na ang isang bangag ng presidente ay patuloy na addictus benedictus? So, nireport nila, okay, itong 17.8 million, gusto nila ipa-take down. Hindi, nag-appeal. Diba? Then, si Rob, nireport din nila, nag-appeal din. So, anong ibig sabihin? Bakit nila gustong i-take down? Ibig sabihin, totoo na si Bangag yun. At by the way, ito. Kami message na sa akin ng kamag-anak mo, Kuting. Ito kamag-anak mo to. Akala mo, tignan ko Tignan ko yung message. Parang sa inyong kaalaman. Okay. A lot of close, reliable people are saying that the still picture and the video of BBM, sabi niya, doing coke is him without a doubt. Sabi pa nga niya, don't quote me. Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Okay, umiinom daw ng Coca-Cola. Walang kaduda-duda ayon sa ating Joting Jahas na ang inilabas natin ay siya. Pero bakit itong si Abalos nang umingiwi na wagas nung binlow up nila yung picture, okay? Yung binlow up nila yung picture ni Kuting, from that video, ginawa nilang Korean. Sila ang nag-deepfake. Sila ang nag-edit. Tignan nyo dyan, yung pinakita nila yung naka-folder, yung very elementary. Binlow up nila yung picture, yung mga tenga-tenga. Chinek daw yung tenga, da-da-da-da-da. Binlow up, ginawa nilang yung screenshot from the video, binlow up nila yon at ginawa, basta in-enhance nila yung itsura ni Kuting para magmukhang Korean. Okay?
So sila ang nag-deepfake sa inyo dahil multi-milyong piso po ang ginagastos, mga kababayan, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nila lahat dyan sa kanilang AI and troll. Right now, they're here. Okay? Ganyan po dyan napupunta ang inyong pera. Kaya nga, I challenge them, hindi ganyan ang pag-forensic na pipicturan mo lang na ganyan. Ang dami na nag-run ng Deepware app. Okay? At ulit-ulitin ko, Bangag, yung video na inirelease ko, authenticated yan. I challenge you kung anong tools ang ginamit ninyo. Kung yan ba ay pumasa sa standard, okay, ng buong mundo na yung tools na yan, o pumasa ba yung mga NBI na mga puti ang itlog, kaliliit na mga itlog ninyo. Mga sunod-sunuran kay Kuting. Anong way, ano yung method ninyong ginamit? So definitely, sila po yung nag-deepfake kasi ibinago nila yung mukha ni Kuting para magmukhang Korean. Pero according sa kanilang mga relatives and friends na nakakilala sa kanila, mga palangga, walang kaduda-duda na ito ay si Bangag Jr. Yun yung mga nakakasama niya since bata pa sila. Yeah, yung nag-message sa akin, bata pa si Kuting, kasama na. So alam ang anggulo. At siya, huwag na tayong pinagluloko. Okay? Huwag na kayong pinagluloko. Dahil, nakita nyo naman, mga palangga, kung paano humagupit ang langit. Okay? Paano hagupitin ng langit ang kasinungalingan ni Marcos Jr. Diyos na po ang nagpakita sa inyo kung gaano kasinungaling, katulad na lamang din sa 5,500 na ano na yan, what you call it? Na flood control. Okay? Ako mag ng authentication? May mga panahon sa mga bagay-bagay. Okay? Nikki Cositeng said it, sabi ni Maribek Tadjama. Exactly. Recently, may pinost dyan na pictionary ko galing kay SAS, si Percy Lapid. Siyang unang-una talagang malupit din, bumoljak dito kay Marcos Jr. bilang isang pulboronic addict. Ano nangyari kay Percy po? Siya ay ginurgur. Tapos ibinintang sa Duterte, pero sino ang gumurgur niyan? Itong gobyernong ito, panahon nila ang gumurgur kay Percy Lapid. Dahil very vocal si Lapid sa paggagamit ni Kuting ng pulboron at sa kanilang smuggling. Okay? Actually, ang mga pamilya ni Percy Lapid ay nalagay sa bingid ng alanganin o peligro ang kanilang buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina, mga kababayan, langit na po, Diyos na ang nagbigay sa inyo ng kaisipan, ng kaliwanagan, na never ever na kayo magpapaniwala kay Bangag Jr. 5,500 flood control, o ano nangyari, nasaan? Tapos sabi niya, binangga ng barko. Yung flood control. Saan? May nabalita ba na mga flood control niya ay nabangga ng barko? Sinungaling. Sa kanyang SONA, which is, binasa ko, hindi ko pa na-scrutinize isa-isa, na hindi niya alam na may 50 pesos na kilo na bigas. Ang sa amin, 29 kami sa Kadiwa. Bangag! Bangag! Sobrang bangag. 29 sa Kadiwa? Yung hindi malamon ng tao? Kayo bumibili ng 50, 65 na bigas. 'Di ba hindi niya alam? Anong ibig sabihin yan? Kung ang presidente ninyo ay hindi niya alam na ang bigas ninyo ay 50 to 65 pesos. Ibig sabihin po, wala siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tunay na estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. Wala siyang alam kasi laging dumudugo ang ilong niya behind the scene sa kakasinghot ng pulboron. Dahil hanggang ngayon, alam ni Senator Amy na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus na halos dumugo na yung ilong. Sana nga hindi na makabangon .
Kaya ulit-ulitin ko, Senator Amy, ano ang timeline na hiniintay mo? Wala nang tiwala ang taong bayan. Ngayon, nagsalita si Senator Amy na kesyo, yan, inaano namin yan ng Kongreso at Senado, yung budget para dyan sa, ano na yan, mga anti-flood control. Okay? Dyan sa LGU. Asaan? Mga kababayan, ano ang sinasabi ni Senator Amy? Senator Amy, tigilan mo ng taong bayan. Alright, huwag mo na kami pinagluloko. Dahil alam mo, sabi ko, ulit-ulitin ko, alam mo na ang kapatid mo ay addictus benedictus. Diba? Ay, ito. Right. Addictus benedictus. Ngayon, sino ang may salarin yan? Senador at saka kongresista. Dahil yung mga yan may tie-up sa mga contractors. Kaya kayong mga palangga ko, kayong mga binaha, kaluluoy talaga kayo. Bakit kayo kawawa? Bakit kayo kawawa dyan na nakaranas ngayon ng baha? Nakita niyo ba si Kuting? Sumakay sa 6x6 na truck. Tapos nasa likod niya camera. Dinamigay ng mga boxes. Ang mga tao tumatakbo na para kayo mga asong julul. I'm sorry palangga. You know, to say that word. Okay? Pero ito yung pinamumukha sa inyo. Bakit kamo? Hindi ganyan ang approach ng isang matinong gobyerno o matinong presidente na sasakay siya sa 6x6 na truck with full camera, 360 camera, at yung mga security, mga julul din, mga palangga, mga PSG na alam nyo naman na dumudugo na ilong ng amo nyo sa kakasingot ng pulburon, nagtatanga-tangahan pa rin kayo. Eto ba ang trato ninyo sa taong bayan? Ang pagtrato na parang aso. Bakit parang aso? Binaha na nga kayo. Nakita nyo naman doon sa camera, sa video, for sure napanood ninyo, nagtatatakbuhan kayo. Hinahabol nyo yung truck para makakuha ng isang box o dalawang box na ayuda o yung goods na ganyan. Kung ikaw ay matinong presidente o matinong leader, di ba? Bago ka pumunta sa isang barangay, i-assess mo, i-evaluate mo gaano ka-extreme o ano ang extent ng damage nung lugar na yon. Ano yung mga nasira, ano yung pangangailangan ng mga Pilipino o ng mga individual o ng isang komunidad. 'Di ba? Para pag inassess mo, 'di ba, andyan yung mga tao, yung mga julul, pupunta ka sa isang lugar, nagsasakay si Kuting sa isang 6x6 tapos talagang equipped ng camera 360 degrees ang kuha sa kanya na aabutin, hahabulin ninyo. Alam mo, nakakalungkot yung itsura nyo mga palangga na sa kakapiranggot na isang box na ibibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo naman yan, ginagawa kayong para kayong humahabol sa isang buto na kayo'y nag-aagawan. Ang matinong presidente at nasa failed talaga, bangag talaga. Inassess mo sana kung ano ang, sabi ko nga kanina, severity, ano yung extent, ano yung lawak, okay, ng pinsala o ng damage dun sa isang komunidad na yon. Wala ka bang LGU? Wala ka bang governor, mayor, councilor, lahat o down to barangay? Bakit kayo pinapahabol? Wala ka bang koordinasyon? Basta ka na lang pupunta doon, pak. O, camera, tutukan niyo ako, mag-aabot ako ng box. Gusto ko lang i-open ang inyong mga kaisipan. Matatalino naman kayo, pero hindi ko alam, yung iba dyan, nagkukuting-kuting pa rin. Addictus benedictus pa rin ang sinusuportahan. Ganyan ba ang proper way, ang systematic way na pagbigay ng ayuda na biglang mag-show up si Bangag, tapos kukunan ng camera na kunyari may ginagawa? Palpak at pangbangag yan. Hindi nabibigyan lahat ng tao, nag-aagawan pa. Kaluluoy, kawawa yung mga tao. Asan yung coordination niya sa LGU? Asan ang pakikipag-usap niya sa mga mga
police doon para, hindi magkagulo, nag-aagawan yung mga tao. Sabi ko nga, parang nag-aagawan sa isang boto. Diba? Dapat yan ay collaboration of different agencies ng ahensya ng gobyerno. Hindi yung pahabol-habulin mo ang tao, binabaha na nga, basa na nga sila, umuulan, ikaw ginayupak ang Adictus Benedictus, nakapayong yung mga hunghang mong PSG. Diba? Tapos mataas na sa truck ka, sila, yung mga kababayan ko, mga palangga ko, diba? Mga magka-leptospirosis pa yan, mga yan, masugatan pa yan sa katatakbo. Para lang ipakita nyo sa media na kunyari nasa ground ka. Palpak. Walang tamang pakikipag-usap o pakikipag-collaborate o hindi organisado. Wala siyang communication doon sa LGU. Pero mga kababayan, actually meron yan kahit papaano na komunikasyon. Pero the intention is very bangag. Gagawin kayong parang asong hahabol-habol nga sa isang boto. Hindi naman nabigyan lahat, di ba? Ganyan ba ang gusto nyong trato na kayo ay biktima nga na nga ng kalamidad, kayo ay ginagamit pa sa kanilang mga photo op at sa kanilang mga black ops, lahat ng propaganda ginagamit na kunwari kayo ay mahal niya. Kung mahal mo ang iyong kababayan, hindi ko kayo tatratuhin na habulin nyo ako, may isa akong boto, di ba, bala kayo, magkasugat-sugat kayo o whatever. Ganyan ba? At doon sa video na pinakita nila, hindi lahat nagkaroon ng boxes ng goods. Nagtatakbo ang mga tao. Nag-aagawan sila. Ganyan ba? Kung ikaw ay tatay ng isang tahanan, galing ka ng abroad, ng Saudi, uuwi ka ng Pilipinas, hindi ba dapat isipin mo, ilan ang anak ko? 10 ang anak ko. Ito kay bunso, kay kuya, pangalawa, pangatlo. Di ba equally distributed dapat? Or equally distribution. Ang ginawa sa inyo, pero sige, Franz, picturean mo ako dito, videoan mo ako dito, ipakita natin na si Marcos ay nandoon sa baha. Sa baha, nagbigay. Humahabol kayo. Tumatangis ang puso ko habang nakikita ko kayo. Ano ba to? Anong ginagawa sa inyo? Tapos pumapayag kayo na gagawin kayong aso? Na maghabol-habol kayo sa isang buto? Ang tunay na ama ng tahanan o ama ng bansa, titignan niya kung ano po ang damage na nangyari sa inyo dahil sa sakuna. Ano bang kailangan ninyo? Kailangan nyo ba ng mga gamot, ng mga gasa, whatever, dahil may nasugatan? Kailangan nyo ba ng ganito, ng ganyan? Hindi. Ang inuna ng Jutang Ginemis na Adictus Benedictus Pulboronic yung presidente ay ginather ang mga cameraman at ipinakita, okay, ang inyong paghahabol sa isang boto. Bakit hindi nila naiisip yan na very negative at pangitignan? Kasi wala silang mabuting puso, bangag sila. They don't know na yung ginagawa nila ay pangbangag lang. Ang ginagawa nila ay panglutang, pang-Adictus Benedictus. Tandaan ninyo, ang taong talamak, ang utak at ang sistema sa ipinagbabawal na pulburon, hindi po yan nakakapag-isip ng tama at hindi niya naiisip kung ano ang tamang kapakanan ninyong mga kababayan. At yung pagbibigay ng ayuda na yan, may bawat barangay, at Maynila yan Maynila yan. Bawat barangay, di ba, may barangay hall. Bakit siya mag-aano doon? Paghahabulin niya yung mga tao. It's the same thing na ginawa nila doon sa Luneta. Remember, nung sinabayan nila yung Maisog noong January 28, pinapunta nila yung mga tao doon, pinapirma, di ba, nag-attendance doon para kunyari maraming uma-attend o umattend doon sa kanyang rally-rally na tinalbugan pa nga natin yung kanyang viewers. Nakita niyo mga kababayan, gusto kayong gawing mangmang at magmukha kayong kawawa. Nag-agawan kayo sa isang boto, sa isang box. 'Di ba? Hindi niya man lang niya inisip yung inyong yung safety ninyo. Mamaya may manhole dun Hindi mo alam dahil baka sa kahahabol mo sa isang boto, kahahabol mo sa isang karton, boom. Nalaglag ka sa manhole. See?
Hindi nila naiisip ang inyong safety, ang inyong seguridad, kasi ang iniisip ni Bangag, mga kababayan, ay ang magpa-picture-picture, magpa-video-video para kunyari nandoon siya sa baha. Pero lumusong ba sa baha? Hindi. Nasa mataas siya. Nasa 6x6 ba tawag doon? Nasa truck siyang ganon, di ba? Pero kayo, mamaya matusok pa kayo ng mga kagingking doon o kung mga anong mga whatever, ano makatusok sa inyo sa baha. O, makagat kayo ng sawa. Which is si Lisa, palangoy-langoy dyan. May nakita ako sa sawa. Di ba? Ngayon, dapat, sabi ko nga, i-assess nitong LGU kung ano kailangan nyo ba ng gamot? Si Lola, kailangan ba ng wheelchair? Kailangan ba ng ganito, ng ganyan? Yun yung isa sa kaisip ng mga to. Pero wala nga po sila, mga kababayan, na pakialam sa'yo. Dahil natutuwa pa nga sila na nagkaroon ng bagyo dahil matakpan yung kanyang pagsinghot. Sabi ko, wag kayong matakot diyan natin na sinisindak kayo ng gobyernong ito. 'Di ba sabi nila makikipag ano sila sa Amerika, makikipag-ugnayan. Napanood na ng lolo ko yung napanood na ng mga lolo ko itong pagsisinghot niya. Asa na? Padampot niyo ako? Gusto nila akong takutin at kasama kayo para hindi na po tayo magsalita at hindi na natin sasabihin na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, sugapa, lutang, talamak ang kanyang pagsinghot. Ikaw, Marcos Jr., kamag-anak mo, yung kapatid mo mismo, ikaw, Senator Amy Marcos. Huwag mo nang pinagluloko ang taong bayan. Alam mo na addictus ang kapatid mo. Nilalagay mo sa peligro ang mga Pilipino. Itigil mo na yan. Ay, naku, napapaligiran ng demonyo ang kapatid ko. That's BS. Ay naku, nasaan na ang budget? Inaaprubahan namin yan sa Senado at Kongreso. Chuchu. Nandyan mismo sa Senado at Kongreso. Kayo mismo dyan. At ang kapatid mo. At ang mga kontraktor. See? Hindi kayo babangon. Walang makakabangon sa Pilipinas hanggat bangag ang presidente ninyo at bangag ang mga nasa Senado at Kongreso. Natutuwa pa sila? Natutuwa pa sila na kayo ay nagkaroon ng dilubyo dyan. See? Tapos kayo, kuting-kuting pa rin? Tanungin nga kita, ikaw na binaha. Ikaw na nagpapaniwala pa na si Marcos Jr. ang babangon sa inyo. 5,500 na flood control na pinagsasabi niya. After 2 days, hinagupit ng langit. Pinaalam sa inyo na magising ang inyong mga diwa na sinungaling si Bangag. Gumawa pa ng kwento na binangga daw ng barko ang flood control niya. 5,500 na flood control? Lahat yun binangga ng barko? Kung magpahati ka mo sa iya, kung maniwala kayo sa kanya, baka nagpupulburon din kayo. That's my question. Sabi ni Bangag, 5,500 na flood control, pinalakpakan siya ng mga ungas. Tapos, after 2 days, binagyo tayo, ay binagga ng barko. Really? What a coincidence. 5,500 na flood control. Binangga ng barko. Something wrong with you here. Dito. Kung magpapaniwala kayo sa mga ulupong na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, walang matinong tao o presidente na kayo ay pahabol-habulin sa iisang perasong tinapay o isang box na goods. 'Di ba? Kasi gobyerno yan, buti sana kung vlogger lang yan na walang resources. 'Di ba? Kami nga noon nung namigay kami, meron kaming planning. 500 katao lang ang aming binigyan. Ano ang instruction ko doon sa nag-organize diyan sa Pilipinas? That was bagyo din 'yun pandemic. Ano ang sabi ko? Ayoko magmukhang kawawa yung mga tao. 500 lang ang kaya nating ibigay. Hindi natin kaya ng mag-more than that. So, makipag-coordinate ka kay kapitan, na kapitan, eto lang, okay, sa Pasig yun. Yung sa mga PWD. Sabi ko, makipag-coordinate ka kay Kapitan Ingo, di ba? Na ito, kapitan, 500 lang po ang kaya naming ibigay na ayuda sa inyo na bigas.
Pwede po ba, sabi ko, well, yung coordinator ko, nakausapin mo yung talagang kailangan yung mahirap. Kasi ayaw kong magkagulo yung mga tao na magbabida-bidahan tayo doon. Oh, magbibigay si Marlica at mga kaibigan niya ng ayuda. Tapos pupunuin mo yung isang hall, 'di ba? 3,000 katao, 500 lang pala ang dala mo. Hindi ganyan mag-isip ang totoong tao na mayroong concern sa mga komunidad niya na hindi mag-aaway-away. Kumbaga, equally divided. Ang ginawa sa inyo ni Kuting, andyan, pakalat-kalat yung video niya na hinahabol-habol siya. Merong resources ang gobyerno, dapat yan laging handa. Pero anong ginawa ni Marcos Jr.? Ginagawa kayong mga asong julol.